President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Nako po, grabe ito guys. Kakapasok lang po na balita, Villars under investigation for ties to contractors daw po with 18.5 billion. Hindi po million ha. 18.5 billion pesos in government deals. DOJ says. Sabi po yan ni Secretary Remulla. Sa mababasa po natin dito sa article po, Justice Remulla daw po guys, on Wednesday said Senator Mark Villar and Camille Villar daw po and their mother, former Senator Cynthia Villar, are being investigated amid reports that they have familial ties with a Las Piñas-based contractor daw po who has secured 18.5 billion pesos worth of government contracts. Grabe ito, no? 18.5 billion pesos. Oh, no, no, no! Ang sabi din Remulla told reporters daw po that they are investigating information that Mark Villar daw po has first cousin who is contractor daw po. Grabe ito. Which he said was a prohibited interest. Dagdag pa ni Secretary Remulla na related interest lang daw po yan. Isang relationship lang yan, isang pamilya lang yan. Grabe ito, nakakalula ang kontrata nila, no? 18.5 billion pesos in government deals. Grabe. Ikaw po kabayan, anong masasabi mo dito? Hindi lang pala mga anomalyang flood control projects na yan, no? So meron pa daw po mga ibang projects na possible daw po na connection nila sa kanilang pamilya. Siyempre, alam naman po natin kung sino po ang dating DPWH po noong 2016 hanggang 2021. Ayan po sa article na yan. Kaya po pala mga kababayan, pinatawag din po ng ICI si Mark Villar, okay? So ayan po, ICI Executive Director Hosaka says. So ayan po, Mark Villar. Kaya po ulitin ko mga kababayan, comment down below kung anong masasabi nyo po dito. At follow na rin po. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Bakit nga ba? So ito guys, minanang utang daw po ni Duterte 5.5 trillion. So inutang ni Duterte, okay, 7.2 trillion sa loob ng 6 years niya. Alright? So yung kabuuang utang ng Pilipinas is 12.7 trillion. So ito, minanang utang ni PBBM po, yun na nga po yung 12.7 trillion. So nagdagdag ng utang si PBBM ng 3 trillion.
So, yung kabuuang utang po talaga guys natin is 15.7 trillion. So, ang inutang po ni PBBM, 3 trillion. So, mas malaki pa rin ang inutang ni President Duterte na 7.2 trillion. Bilang isang mamamayang Pilipino guys, marami naman akong nakikitang projects ni PBBM. So sa 3 trillion na yan, sa 3 years na ginawa niya, inutang niya, so marami naman po siyang ginawa. Some, okay, na build projects po na inumpisahan na karaang administrasyon, tinuloy po yan. Like yung PNR, NSCR, yung mga trend, no? Hanggang ano po yan guys, Clark, Pampanga. Balita ko hanggang Laguna eh. So yun, diretso yan doon sa Clark, Pampanga International Airport. Tapos yung subway pa natin, no? Metro Manila, okay? Mega project po yan, subway. So tinuloy po yan ng ating Pangulong Marcos. So yung mga pabahay guys, so milyones yan, bilyones yan sa mga legacy project ng ating Pangulo. Yung mga cancer center na yan na billion po yung presyo. So may mga legacy project po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung ano-ano pa guys na mga proyekto na ginamit po yung budget na yan ng 3 trillion. At kay PBBM lang natin nalaman or narinig na unti-unti nagbabayad po siya ng utang. Diba? Kung narinig niyo po yan. At syempre po, si Attorney Claire po ang sasagot sa ibang detalye po guys. So panoorin natin to. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, iyon ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan.